Kailangan nga ba talaga natin ng malaking pera sa trading? Kasi may naisip ako guys, what if lang naman na mag $10 challenge tayo. So ang goal natin is ma-turn yung $10 into $50, then 50 to 100. Sounds exciting pero tingnan natin makakailang attempt kaya ako. So ito yung gagamitin ko, yung isa kong cellphone, pang trade lang to. $10 challenge. Sige, let's go. So brief info lang. Naisip ko lang to, then naisip ko una $100 challenge to 2K, which is madali siya, medyo madali yun. Medyo malaki yung $100 kung makakakarami tayong attempt. So with $10 challenge, mas challenging siya kasi nga maliit lang yung capital. Sobrang liit lang ng $10, like isang move lang siya na hindi mo gusto, wala na yun, another attempt na naman. So alam nyo na, pag wala na akong videos, ibig sabihin wala na akong pang-attempt. So sige, deposit muna tayo dito kay. And kung gusto nyo gamitin to, yan, deposit muna tayong $10. Deposit. Gawa muna tayong account. Gawa tayong account. Ayan. 10 USD challenge. Yay. Kung hindi nyo mabasa, bala na kayo. Tapos leverage, siguro yung unlimited ko na lang. Since this is $10, kailangan natin ng malaking leverage. Yan, set ko lang password. Syempre, hindi ko sasabihin sa inyo kung ano password mo. And set up ko lang sa trading, sa MetaTrader guys. Set up ko lang MetaTrader. So, add trading account. Ano daw yung ano ko? Iba nga, nagsusunod ng 1K. 1K USD. Tapos ako, $10 lang to men. Tolerable to. 24, yun. Deposit. 10 USD. So, kailangan kong bayaran to gamit tong cellphone na pinapang-record ko ngayon. So, dyan muna kayo. Update ko kayo pag nakapag-deposit na ako. So, ayan o. Kailangan kong bayaran. So, ayun. Tapos na tayo mag-deposit. And may balance na tayo. So, may butal pala tong 0.09. 10.09. So, hindi tayo $10 challenge. $10.09 challenge tayo. And then, sige, let's go. Tingnan natin kung may mapala. So, tingnan natin yung MetaTrader, no? Kung live account. Ayan, live account yan. Kita nyo yung account number, baka i-login nyo. Sige, trade na tayo. Ayan. So, update ko kayo sa first trade natin na hopefully hindi yun yung maging last. Kasi we need to be careful. So, I'm planning na magkaroon muna tayo ng mga buffer kahit $10 na profit para magkaroon tayong buffer na $10 pa. Then we can scale up ng, ano ba sasabihin ko? Basta we can scale up. Ayun, so pwede nating unahing i-trade si Gold. I-flip ko lang yung camera para makita nyo yung pinaplano ko kung ano nga bang gagawin ko kay Gold. Ayan si Gold, this is the 1 hour time frame yung itsura niya and bullish siya. So for this, mag-ano muna, kundi muna ako gaano mag-i-imbalance kasi nga medyo maliit pa yung balance natin. So, medyo maliit kasi SL lang imbalance eh. So, kailangan natin maging conservative para lang hindi tayo marami masyadong attempt. So, I'm planning mag-take ng long kasi nga nandito siya sa area or key level natin. Ayan, so yan yung first trade natin dito kay Gold. May profit na tayong $1. So, ang plano lang dyan, ayan. Yun nga, same plano pa rin. Karoon tayo ng 1 hour na support and then 15 minutes meron tayong parang bumaba siya konti. Then, dito na tayo nag-take ng trade. So, ang SL lang naman natin, don't worry, is $1.81. So, napakaliit lang ng SL natin. That's 10 pips or almost 20 pips lang. So, tolerable yan. And for our very first trade na SL tayo, so hindi siya ganun kasakit kasi $2 lang naman. And pwede pa tayong makabawi, no? So, napansin nyo, ayun yung pinakaunang trade natin at bumungad sa atin, talo kaagad. And from that trade, nagkakaroon na ako ng doubt na kaya ko ba talaga ma-turn yung $10 to $100.
I-upload ko ba to? Should I continue doing this or I'm just wasting my time? Guys, I've just noticed na na-close niya pala yung level na gusto natin on our 15 minutes time frame. No? So we can observe if price will have a momentum para bumagsak. And ito, ready naman yung account natin dito. So tingnan na lang natin kung ano iti-take nating trade. Pero for the meantime, we want more confirmation muna since nagkaroon tayo ng first loss. And pansin niyo yung pagkasabi ko doon na dahil talo yung first trade natin, kailangan natin maging conservative sa second trade natin. Kasi the reason why I said that is most of the traders, pag natalo sila, what they do is they revenge trade para mabawi yung talo nila. Pero tingnan natin kung paano gagawin ko dito. 1 minute time frame, so this is more on scalp setup. Pag na-close niya to, we can, ayan, pag parang nag-breakdown yan dyan, we can take a trade ng short. Ito, ready naman tayo. Or pwede tayo mag-take ng trade naman ngayon kasi mababa lang naman yung SL natin. So, sell natin. Ayan. Then, mababang SL lang tayo. Konting SL lang. Ayan, chart. Ayan. So, parang $3 yung SL natin dito. So, medyo masikip pala talaga yung $10. Pansin nyo yun? Medyo masikip pala yung $10. So, do I recommend na gawin nyo rin to? Of course not, pero if you want some challenge, so sa tawag naman natin dito challenge, $10 challenge, $10 to 100 challenge. So if you want some challenge, go for it and choose the broker na maganda. Ako ang ginamit ko personally, sige sabihin ko na, is si Xness kasi nag-offer siya ng unlimited na leverage wherein kahit magkano yung balance mo, pwede kang position ng kahit anong lot size because of their unlimited leverage. Siguro include ko na lang yung link sa video na to or sa description. Ayan, so price is moving into our favor. Hopefully magtuloy-tuloy. So, ayan. So, i-plot natin or i-mark up natin sa chart yung setup. Tayong mag-break even at this moment, no? Kasi medyo malaki yan and ayaw nating bumalik yan. So, sige. Ayan, meron na tayong running na 5 USD profit. So, tingnan natin kung ano mangyayari. And we're still on a trade pa rin, don't worry. So, pag nabasag niya to, magbe-break even na ako. And hopefully, umabot tayo dito. I-set ko na rin pala yung TP dito, no? 0.64 modified. Then, magkano kaya makuha natin doon? It's $24. So, not bad kaysa sa trade kanina. Ayan, pwede tayo mag-break even. So, pwede tayo mag-move ng SL to break even. So, ito lang, ngayon lang to hassle guys kasi nagpapataas pa tayo ng balance pero pag set and forget na tayo. Kaya medyo hassle pa siya. So, yan, $10 profit na tayo. So, malaman natin, no? Update ko kayo. Let's go. We're still on the trade, no? And then, this is not a good candle kung gusto natin mag-expect ng bearish move. So, magko-close yan in 2 minutes. So, abangan natin kung ano itsura nung candle na to. Pag mahaba yung wick niya, magko-close tayo ng trade. And ayan, we're still on the trade. Up tayo kanina. Nag-$18 na siya kanina and ngayon. Yan, $7 na lang. So, tignan natin kasi ito is hindi natin gusto to if we want a bearish move. So yun guys, unfortunately mukhang mabe-break even tayo. Hindi to maganda, hindi maganda yung itsura ng candle. So baka ma-break even tayo kasi we don't have time na or parang sobrang bilis ng 1 minute candle and di ko inasang impulse yan na ganyan. So it is what it is. Baka ma-break even pero at least hindi tayo negative on the profit. Well, yung unang trade lang yung nag-negative pero still sayang yung kung nag-stick tayo sa plan natin na $10 lang muna yung target natin, nakuha natin to kasi umabot siya dito $18 to and before nga $15 lang target natin. I don't know ba't ako nag-target ng 25 pero dahil siguro yun sa 4 hours nga na pero ayan, it is what it is. Kung ma-break even tayo, ayan na yung itsura ng market and palapit na siya. Officially na break even na tayo. And so tinap niya na yung level natin. Ito yung mahirap pag scalping guys, no. Alam mo talaga siya bantayan. Kasi unlike swing na you just set and forget. And ito kailangan mo talaga to bantayan. And then yun nga, yung 15 minutes candle natin is not looking good. Ang pangit niya and that's not a good sell. Well, yung sell natin is super good kasi na-reach natin yung level na to. It's just that yung 15 minutes natin is hindi nakisama, no? So, ganun talaga. Market doesn't move the way we want.
Pagkatapos ng losing trade, biglang break even naman. And imagine yung profit nun is umabot na ng $18. And sabi ko, ang kailangan ko lang muna madoble, gawing $20 yung $10. I should have followed my plan and rules. Napansin ako, nabanggit ko kanina na this is not a good for sell yung gantong candle. So, what if mag-buy? So, tingnan natin, malalaman natin kung maganda yung itsura pagbalik dito sa level na to. Yan, tingnan natin, no? Then, iwanan na natin to. Ayoko na mag-scalp, iwanan na natin to. Then, let's see what we can do about it. So, ayan pa rin yung account natin. Ayan. Guys, we'll try to take this engulfing candle, 16 seconds. So, try natin i-take yung buy niyan. Then, tapos, may kailangan din kasi tayong gawin. So, magkano kaya SL natin dito, no? This will be a $3 SL. So, malaman, engulfing candle. Kasi na-confirm na natin sa 15 minutes eh. Ayan o. Yan yung gusto natin for buying na candle. So, tingnan natin, malaman, no? Ayan. So, hopefully, hindi tayo ma-SL para hindi tayo magre-deposit or magre-attempt. So, sige. Update ko kayo. Stop out tayo ulit. So, yun pala, bumalik talaga siya sa level na gusto nating entryan kanina, which is dito banda. Ayan, so 1 minute, dito banda. So, dun talaga punta niya. I can say na yung trade na yon is definitely a revenge trade or a FOMO setup. Ito rin talaga yung mga nagiging kalaban ng traders, no? And even me na, until now, ang tagal ko nang nagtitrade, I still revenge trade and nako-FOMO pa rin ako. So, I should have not taken that trade. I should have waited for more good levels. Kung makaka-survive is $5. So, is it time na ba mag-reset? De, laban natin to. Magka-comeback tayo. Let's go. Comeback tayo. Bye. Yan. So, mas magandang level to. Mas sure ako dito, mas confident ako sa level na to, no? Rather dun sa kanina. So, yung trade na tinake ko na yun, ayun talaga yung original plan before pa ako ma-FOMO or mag-revenge trade. And sobrang confident ako dun sa setup na yun kasi alam ko na yung level na yun is potential talaga. And kita naman natin kanina yung sinabi kong 15 minutes candle. So, let's see ano mangyayari sa trade. Negative yung profit agad. So, we'll see. Guys, what's up? Update sa trade natin na iniwanan natin, yung tinulugan natin. It's looking good. It's doing well. Mukhang ito yung magpapasimula sa atin. Ito yung magpapa-breakthrough sa atin, no? So, yan. I always wear this kasi bigay ito sa akin ng partner. Ayan. So, we're doing good sa trade. I-share ko sa inyo mamaya yung chart. Then, yung result ng trade. Kasi hindi pa ako nagtitipi. Not yet. Nag-aabang pa ako ng kasi gold to eh, so might be all time high yung pupunta niya. So sige, pakita ko na sa inyo yung chart. So ayun guys, $29 yung profit natin, 28 na lang pala. So ito yung nangyari sa price, no? Ito yung nangyari sa gold. Ayun nga, nag-take tayo ng trade on this area. So sakto yung una, nag-trade tayo, mag-trade ng long na SL tayo. Nakuha natin tong slight short move, pero na break even tayo, and right after this short, napansin natin na this is very long na week, so it acts like a rejection for me. Nag-take tayo ng long and it's looking good yung position natin, and up tayo ng $30. Ayan, oops, ay mag-focus. Ayan, $30. So $35 na yung equity natin. Pag ang tipi ko dyan, ang tipi ko dyan guys is dito lang naman sa high niya. So that will give me $49. Medyo makakahinga tayo doon, and matutuloy na natin yung pag-flip natin. Let's go! Guys, mukhang nagre-react siya sa level natin ng resistance, and tatry ko na mag-short, magre-risk akong $5. Close na ako dito. Close position. Let's go, first profit natin. So try natin mag-short, no, kasi ito nag-react siya sa 1 hour. 1 hour na level yan eh. Yan. So try lang naman natin. Ito. Yan. Okay, try natin mag-sell. Pwede tayo mag 0.01 ulit. 0.01 muna tayo. Ayan. So SL natin ng yung ano lang niya, yung top lang niya. Tapos later magte-trade na tayo ng
magti-trade na tayo ng ibang pair. Stop na tayo kay gold kasi medyo may leverage or medyo may capital na tayo. So yun, ano natin to, yung level na to. Ilagay natin sa chart yung position natin, yung actual position. Tanggalin na natin yung luma. Guys, nagmo-move na siya and yung profit natin ay negative 2.25. I think we made the wrong decision here kasi pagkakita ko sa 15 minutes, boom, sobrang bullish nitong move na to. Pero ang gusto ko kasi makita at least mag-retest siya dito. So, malaman. Guys, kitang-kita nyo naman yung first trade natin is successful and meron tayong ongoing trade. I mean, first profit pala yun. Hindi pala yung first trade. So, first trade is not successful. Naglong tayo na SL. Second trade, for what I remember is doon na tayo nag-short, no? Nag-short tayo, nag-profit tayong $18. Di naman, kaso di natin na TP. Third trade is naglong tayo na SL. And fourth trade natin na SL na naman tayo. Hindi, fourth trade, ito yung nag-profit tayo. First profit natin. And fifth trade natin to, yung nandito ngayon sa chart. And then, for today lang tayo siguro maraming trade kasi as the balance grow, bababa at bababa or onti at onti yung trade natin kasi kaya nating mag-risk ng malaki and we can trade other pairs na like yung mga forex pairs, not just gold. Kasi kaya ko lang talaga tinrade si gold is to maximize the profit. Pero ayoko na ng hassle muna ngayon kasi alam naman natin si gold is nasa all-time high. We don't have that much reference kay gold. So, ayun. I might be trading London later. So, update ko kayo. Guys, what's up? Kagigising lang ulit. Na-update ko kayo sa trade natin na tinake kay gold. So, it's 8 PM na. Then, pwede tayo mag-trade ng New York mamaya. Di na ako nakapag-trade ng London kasi chinek ko. Nung natulog ako, chinek ko. Tinry ko. Di naman ganun kaganda yung market. Pero ayan, 8 PM na ngayon. And we will try to trade on New York session. Let's go! Yan yung nangyari kay XAUUSD natin kanina. So kung nag-hold tayo, up na tayo ng $50. Pero yun talaga, minsan hindi natin nakokontrol because tao lang tayo. And yun, kung makikita naman natin dito, no, negative 6 lang naman. So it's not bad, positive pa rin yung balance natin. May profit pa rin tayong 20. And yung balance natin overall is $25. So nakapag-profit tayo ng $20 for today and then ayan yung lahat ng history natin. Meron tayong puro gold pa lang. So yung deposit is $10 lang. First trade break even hindi, talo. Second trade break even, third trade talo, fourth trade panalo, fifth trade talo. So tingnan natin yung sixth trade natin and pwede naman nagpaplano ako mag-long dito kasi kung titignan natin sa 1 hour, si gold pa rin tayo. Kasi nakakita ko ng opportunity sa kanya. Ayan. Kung makikita natin, pag in-stretch or pag hinapak natin tong area na to, nag-rita siya dito and gumagawa siya ng move. So, pwede tayo mag-take ng long dyan. Medyo maliit na SL. And try natin mag 0.02. Anticipate ko na mabasag niya tong area na to, resistance. Tapos mag-retest siya. So, dapat 0.02 yan. Sige, isa pa. So, sell natin. Ayan. Meron tayong dalawa position pero isa lang yan. 0.02. Ito yung setup natin. So, 1 hour time frame. Nabasag natin tong area na to. So, gusto ko na bumaba siya. Hanggang dito sa 4 hours area natin. Or 4 hour na key level which is itong area na to. So yan, ayan yung setup ko doon and currently we are in negative profit siguro dahil sa spread. But still, ayan, 15 minutes niya, nag-breakout tayo dito and then na-retest na rin. Then, yun, let's see how it unfolds. Let's go. And so, ang stop loss natin for this trade is $2.66 lang. So, dalawang trade yon, bale $5 yung stop loss natin. And ayun, ganun pa rin naman yung itsura ng trade natin. So, let's see anong mangyayari dito, no? Hopefully mag-play out. And then yung kay gold, ganun pa rin yung plano natin. Hindi pa siya nagbe-breakout. So, hindi pa ako nagte-take ng position. So, plano natin pag nag-breakout dito, hintayin mag-retest. Tapos, i-take natin siguro hanggang 1.618 ng fib extension kasi wala tayong previous level. That's why ganyan na lang naisip ko. And yan yun.
Let's go. Tignan na lang natin, no? Ilan na ba? We're on negative 0.42. So, risk management pa rin, syempre. And guys, pauwi tayo ngayon. Galing tayo sa labas. Birthday ng kapatid ko. And yun, update ko kayo sa trade natin. It's looking good. Tignan natin yun. Guys, trade update. We're doing good dito kay GBP JPY. So, that's 15 minutes time frame ni GJ. And then, 1 AM na sa atin ngayon, Philippine time to. And then yan yung trade natin na ongoing ngayon. Then kanina sa gold, this is good no na naghanap tayo ng confirmation. So plano ko nga sana mag-short kasi umalis ako kung nakita nyo kanina sa maikling clip. Ayan, plano ko sana i-short nung hindi siya nag-close above. So kung nag-short tayo, that's 1:4 din siguro. Pero that's fine, ganun talaga. At least na-avoid natin yung one loss. And may mga mistrade tayo dito kay AUDJPY. May binabantayan ako dito. Mistrade ko to. So, almost same setup lang siya kay GJ or GBPJPY. Pero that's fine. Meron naman tayong running trade kay GJ. And meron tayong trade plan kay USD. Yung kay GU, hindi natin nakitaan ng confirmation kaya hindi natin tinake. So, buti na lang kasi na SL siya. So, yan. We're good naman. And ang current equity natin is $32. So far yung trade na to is nabawi na yung loss natin kay gold. And tignan natin kung may makuha pa tayong trade ngayon. Pero tingin ko, ito na muna. And then, wala naman tayong nakikita. Ito, pwede natin to i-short kasi for a while, like quick short. Kasi nga, pwede niyang gawin tong move na to. And ganyan. So, tignan natin. Update ko kayo. Yeah, let's go. Guys, so may nakita akong potential trade dito kay GBP USD. So pag pupunta tayo dito sa 1 hour, no? Ayan. Sa 1 hour time frame niya, meron tayong imbalance dito sa area na to. So pag 4 hours, mas maganda siyang imbalance. And then, that's a good rejection candle by the way. So pwede natin ito i-take. Ganito yung itsura ng setup. I can risk $8 dito kasi medyo nagiging okay naman yung mga trades natin. So sige, order na tayo. Place tayo order. Ayan. Place tayo order. Wait lang. NZDUSD. NZDUSD. Ayan. So, lagay lang natin. Then, new order. Then, 0.09 yung pagka-compute ko eh. Kasi yung stop loss natin ay 8.2 pips lang. So, sell natin. Yan, so running na siya. Ang entry daw natin is 57471. So setup ko lang yung SL nito guys. Then let's go. $8. So sakto yan, nag-calculator kasi ako. Then sa ang target natin dyan yung 1.618 dito ng extension natin. Pakita ko lang sa inyo paano to magpe-play out yung trade na to if ever mananalo or hopefully manalo. Yun guys, looking good yung trade natin and medyo boring tayo so just muna. Just muna tayo. Pampalipas oras and then, gumalaw na pala siya. So, wait lang. Galaw lang ako. Then, ito yung trade natin ngayon. Ito yung itsura niya. Open ko lang. Yung ginawa niya, nag-bishop siya. So, yan. We're up ng $8. May PNL tayong $8. So, pira lang ako dito guys. Labas muna natin itong bishop. Then, kung titingnan natin sa chart, ito yung ginagawa ng GJ. So, in-expect ko na, AJ pala to, no? GBP, JPY. In-expect ko na bumalik siya dito, tapos bumaba ng tuloy-tuloy ulit. And then, NZDUSD is looking good. Baka pag nabasag niya to, itong area na to, magbe-break even ako. So, yan lang naman yung update natin for now, no? Yan guys, trade update. So, si NZDUSD is parang bumabalik and si GJ is nagkakaroon ng malupit na retracement or baka ayaw niya na tumuloy pababa. It's 4 AM in the morning. So, yeah. So, may mga ginagawa kasi ako ng gantong oras. Kaya gising pa ako. And kung makita mo yung NZDUSD, not looking good. Pero may kinreate tayong level dito. Dapat mag-reject yan siya dyan. Pag hindi yan nag-reject, magko-close ako. And maganda lang kay mamaya ipakita ko sa inyo. Pero kay GJ yun nga, nagre-retrace siya ng malakas. Hindi natin to gusto kung titingnan natin sa 1 hour.
Yeah, it kind of normal naman. Pero kung sa daily natin titignan, magkakaroon siya ng mahabang week. Ayaw natin ng ganyan, no? And kay Gold, dito may nakita tayo na ayaw niya talagang basagin tong level na to. It keeps on rejecting sa level na yan. May makuha kaya tayo dito. So, we'll never know. I-check na lang natin later. So, yun lang yung update natin for the trade. Itong pansin ako dito. So, mukhang ayaw na nito bumaba. So, pwede ako mag-opposite ng position. Pag nabasag niya nga yung tinitignan nating level na ito pag na-candle close niya to. So, pwede tayo mag-opposite ng position. And i-close ko na tong position na to. Kay NZD. Close na natin yan. So, lost tayo ng $2 dyan. And then, ito, running pa din yung GJ natin. So, nag-close siya. So, pwede tayo mag-opposite position dyan. I-check na lang natin mamaya. And then, kay GJ naman, yun, ganun pa rin yung itsura niya. So, i-hold ko ba to or hindi? Baka i-take profit ko na rin to kasi balance natin right now is $23. May open profit tayong $2. So, tingnan natin kung anong pwede nating magawa. Ito tayong position kay NZD and I'm much confident sa position na to. So, mag-size up tayo ng 0.15 tayo dito sa position na to. So, negative agad siya syempre because of the spread. Pero, ayan, nabasag niya to. So, ganito lang yung setup natin. Medyo maliit lang yung SL. 5 pips. So, let's go. Malaman. Obviously, ayaw natin yung itsura ng daily candle nito kasi magko-close na rin. So, i-close ko na yung position ko dito kay GJ. Sayang naman kanina. No? So, kanina sana tayo nag-close. Bulk operations. Close BPJPY positions. And so, natira yung NZD USD. Tsura nung setup natin. Yan. So, ang SL natin 57426. So, para makover niya to, yung candle na to sa 15 minutes time frame para makuha natin yung buong engulfing candle. Dito ako nag-SL. Ayan, dyan sa level na yan. So, ayan na yung real SL natin pala. So, medyo malaki. 6.3 yung stop loss natin. Si Gold, nag-reject talaga siya and magti-take tayo ng another trade kay Gold. Medyo malaki yung ano natin, SL natin. So 0.01 lang tayo kay Gold or 0.02. Sell tayo. Bumagsak siya, late yung entry natin. Pero don't worry, okay lang yan. Yung SL natin is yung taas naman. So bale, that's 4641.62. And so 11 USD yung floating natin. Mukhang babalik tayo sa balance natin wag naman sana, no? Kasi kahit pa paano pinaghirapan din natin yun. So, malaki yung SL niya. Parang hindi natin ma-handle to. So, abangan na lang natin. I-control na lang natin yung trade. Pwede tayo mag-SL lang pala dito. So, mamaya, i-check na lang natin. So, yan yung gold natin. Or pwede tayo mag-break even, aggressive break even dito. And then, yung itsura niya ngayon. So, dito kasi tayo mag-entry, na-compute ko na yan. Kaya dito yung SL. So, ngayon, dito tayo nakapag-entry. Medyo late. Bumagsak yung market pag pindot natin ng sell. So, hintayin na lang natin. Guys, andito ako sa moment na did I really made the right decision para i-trade yung gold na yun? Kasi sobra siya sa SL natin. Kasi we're up na ng para di masira ni gold to, no? So yun, nalaman natin, tutulog na ako. Kailangan yata natin mag-reset sa challenge na to, or ewan ko kung may kasunod pa to. Pero at least, no, at least pero hindi, alam ko magkakaroon tayong breakthrough. Alam ko para sa atin yung trade na yon. Confident ako nasa 1 hour yon na, what we call this one, nasa 1 hour na resistance yon. So we'll never know what the market will do, but we can so sige, update ko na lang kayo for tomorrow. So that's our day 2. Kahapon day 1. Day 1 we did well. Day 2 we don't know if day 1 we did well. Day 2 we don't know if may day 3 pa. Sige, yun muna. Is update kay gold. Up tayo ng $9 pero that's not a thing. Gusto natin umabot to ng take profit natin sa daily imbalance niya, which is ito, daily imbalance. So ang gagawin ko ngayon,
na medyo nabunutan ako ng tinik, no? Kasi pwede na ako mag-lessen ng risk. So pag umangat kasi dito yung price, it's not reasonable anymore. So i-move ko na yung SL ko dyan. So hopefully, pagising ko bukas is hindi pa rin to natatamaan, nasa profit tayo. Kasi yun lang naman yung pwede mangyari, right? So medyo mababa lang yan na SL. So okay na din kesa masunog siya, kasi ang goal naman natin dito is maka-survive. So gusto ko lang guys na matapos at least yung 1 week ng challenge kung makaka-survive. The most important thing in trading, lalo na kung beginner ka, is not to make money, not to make a lot of profits, not to make your first million. Tandaan mo, ang pinaka-importante, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, is yung survivability. Kasi yun eh. Kailangan makasurvive to take another trade. Paano pag ubos na yung balance mo tapos may lumating na magandang trade? Eh di sayang yung trade na yun. That's why I said that on the video, and I'm back. And back na tayo sa video. Guys, si XAUUSD is malupit yung ginawa niya para sa atin, no? And 5:55 AM, so swerte daw yun. Hopefully nga, totoo. And ang gagawin ko naman, kaya ako nag-video is, si NZDUSD kasi hindi maganda tignan. Then si GJ, then sayang yun. Si NZDUSD is parang nag-short siya. Ayan, no? Pero ang gagawin ko, wala akong gagawin kay NZDUSD. Kay gold is i-break even ko siya para somehow okay naman kahit pa paano. So up tayo kay gold. So i-break even ko lang naman siya. And hopefully may makuha tayong trade sa New York mamaya. And yan guys, yan lang naman ang update for our trades. And hayaan na natin to kung anong gusto niyang gawin. And going back kay NZDUSD, di natin gusto yung ginagawa niya, pero okay naman yung itsura niya sa daily eh. So, tingnan natin kung ano mangyayari. And si gold, makulit. Pa-close na kasi. Guys, so trade update tayo kay gold. Medyo okay yung trade natin ngayon, no? So, titingnan natin ano nga ba yung ginagawa ng chart ngayon. Pero wala tayo. Sarado na yung PC ko. So, gagamit natin yung cellphone na lang. Pakita ko sa inyo ano yung nangyayari sa price ngayon. Magkano yung open profit natin. Sige, let's go. Guys, no, ito yung itsura ng chart ni gold. And fortunately, up na tayo ng $50 sa trade na to. So, kanina nag $90 na to. $100 na sana yung total balance natin. Pero, yun, it is what it is ulit, syempre. Then, ito yung itsura ng candle niya sa 30 minutes. So, nag-aalangan ako if i-hold ko pa yung trade or magti-take profit na ako. Kasi, pwede pa naman siyang bumabay, ideally. Kasi, tingnan mo yung daily. And, 1 hour, yan, medyo bearish naman tong move na to na pababa. Titignan natin, kung titignan natin, medyo bearish naman tong move na to. Baka mag-follow up kasi yung next candle hitting our take profit. So, titignan ko kung anong pwede kong gawin mo. Pero right now, observe muna. Ayoko magkaroon ng decision dahil lang sa profit. Ayoko ng impulsive decision dahil lang tumitingin tayo sa profit. So, malaman, I will update you guys. And guys, close na natin tong trade na to, and may plan ako kasi. Ayan, close na natin to. May plan ako, no? Ang pinaplan ko sa kanya, so sa 1 hour, may kita natin mahabang candle yan. Bearish engulfing. So, tingin ko, babalik yan dito sa level na to. Dito sa level na to. Ayan. Tapos, pwede tayo mag-take ng short ulit doon. Susundan lang natin siya. So, yun guys, exactly as what we wanted kay gold. Napunta siya doon sa 1 hour level natin. Tapos, itatry natin i-trade siya. So, pakita ko sa inyo yung chart. Wait lang. So, ayun yung chart natin guys, no? Kung mapapansin nyo, sa 5 minutes, nagkaroon tayong bearish engulfing. So, check ko pa, baka i-retrace niya tong area na to, dito. So, 1 minute area siguro yan. Ayan, baka i-retrace niya tong resistance na to, or yung imbalance dito. Well, na-retrace niya yung imbalance. So, let's see. Medyo pwede tayong magtaas or mag-upsize dito ng lot natin trade. Or try natin ngayon, 0.03. Ayan, nakapag-sell na tayo din. SLan lang natin ng malapit lang. Kita, ayan. $10 na loss. So, running natin negative 1.78. I-set up natin to sa chart and pakita ko sa inyo yung update later. Guys, trade update tayo sa tinake nating short position kay gold. And fortunately, sorry, na-carried away lang. So, fortunately, yung trade natin is nag-play out. So, gusto nyo ba makita yung chart? Sige, pakita ko sa inyo. And, i-close ko na siya kasi parang tumatabi na yung nag-iiba na yung bias eh.
So, ayan yung running trade natin kay Gold. So, muntik na tayo ma-SL, onting-onti na lang. So, thank you kasi sinwerte tayo doon. So, yun yung sabing preparation meets luck. When luck meets preparation. And ngayon, may tinignan akong level and parang babasagin niya. So, may plano na ako mag-short and then, ayan, observe ko muna ulit. Receive and live. May exclusive. And pala yung live balance natin ngayon, 130 ng equity. Live balance or balance mismo is 65 USD. So kanina umabot na to ng 150, no? Kasi umabot to ng 100 nung nandito siya. And onti na lang talaga eh. Tutuloy na lang niya dito eh. Pero yun, update ko kayo kung ano mangyari sa trade na to. Let's go! So yun guys, ang bala ko na pag yung price nag-close above this level, magko-close na ako ng trade. Pag na-candle close niya to or na-break niya yung level na to, magko-close na ako ng trade. So ayan siya ngayon. It's 11 AM in the morning. So mukhang mababasag niya. Hindi ko pa sure kasi may time pa naman tayo. Pero update ko kayo pag i-close ko na yung trade and kung paano nangyari. Bakit ko siya kinlose. Yon guys, hindi nyo na-close yung level. So yun yung kagandahan pag naiintindihan mo yung ginagawa ng price. No? So hindi niya na-close to. So there's no reason para mag-close tayo ng trade unless i-close niya yan mamaya. Pero yun lang yung kagandahan pag may patience ka and nakokontrol mo yung emotions mo rather than nagbe-base ka on PNL. So tingnan natin if i-close niya talaga to, doon ako magko-close ng trade. Guys, trade update. So mukhang magko-close na ako ng trade kasi yun, nangyari yung ayaw natin mangyari na mag-close siya. So i-close ko na siya ngayon and yung chart. So wait lang ah. Ayan, medyo malakas yung ginawa ng chart sa atin. 39 na lang or 40 na lang siya something. And kanina umabot to ng 100 eh. Tapos ayan yung chart to. Close na natin to. Profit is profit. It is what it is. And finally, we just turned $10 to $103. And let's go! Yun guys, kitang-kita nyo naman na reach natin yung goal natin na $10 to $100 and may sobrang sukli pa na $3. So, first trade was a loss. To recap, first trade was a loss. Talo tayo doon ng $1 something. And second trade is na break even. Nakapag-profit na tayo ng $20. Third trade ang nangyari is doon tayo nagka-profit ng around $20 siguro kasi ang target ko talaga $50 pero maaga yung pagka-close ko. And then fourth trade, ito na yung NZD-USD na hindi natin, yung GJ muna, GBP-JPY na 0.02 na nag-profit ng konti, and NZD-USD yung 6th trade natin. And so on and so forth, may hindi ako na-update na trade sa NZD-USD na natalo. Pero yung sa XAUSD, dalawang trade doon yung nagpanalo sa atin, dalawang short. So, ano nga ba yung natutunan ko sa video na to, no, na you can achieve pala yung $10 to 100 if you have the discipline. And to be honest with you guys, kala ko magti-take ako ng at least 4 takes para ma-reach ko yung $10 to 100 and surprisingly, nagawa ko siya in just 1 take. So, beginner's luck nga ba to for me? Well, di naman ako beginner and I've tried flipping accounts na rin before na turn ko yung $50 into 600, $50 to 800 to 1K. Nagawa ko na siya before, even 2K, 50 to 2K. Nagawa ko na siya before, so medyo alam ko na rin gagawin. Kaya yun lang yung pinagkaiba nung pag nag-flip ka ng account rather than you do it like wisely na may risk management ka talaga. Kasi on flipping accounts, I do not recommend it kasi nga you have to risk almost 100% of your account para lang makapag-profit ka. Kaya I suggest, kung gusto nyo sustainable na trading, huwag nyo itong gayahin. Better than mag-trade na lang kayo sa prop firms, and I recommend yung funded next na prop firm. Ilagay ko na lang sa link or sa description yung link ng funded next. And yung broker na ginamit ko dito, lalagay ko rin sa description. And yun guys, I'm so happy that we made it. And thank you for watching. Siguro gawa akong tutorials or video soon on how do I take trades. Well, ano ko yung gagawin. Keep in track kayo, subscribe kayo para makita nyo ang mga trades na tinitake ko, mga dino-document kong trades, mga tutorials, mga how-tos, mag-upload din tayo niyan. So yun, thank you for watching guys.